sa Philippine Foundation for Vaccination, mahigit 100,000 ang namamatay sa buong mundo dahil sa bacterial meningitis. Ito rin ang isa sa mga pangunahing dahilan ng pagkamatay ng mga batang nasa edad 5 pababa. Kaya ganun na lang ang pag-aalala ni Celia sa kanyang anak na may ganitong karamdaman. Sa maliit na bahay na ito, dito sa Santa Rosa, Laguna, nakatira ang pamilya ni Aling Celia. Nagsisiksika ng kanyang mga anak at apo. Problema niya, ang pang-araw-araw na pagkain nila. Kaya po nung pagkain, mga kapatid ko po, nagpapakain sa amin. Minsan nga po, nahihiya na nga po ako. Inaalala rin ni Aling Celia ang pagpapagamot sa anak na si Jaden. So, sa ngayon, ang working diagnosis namin sa kanya is bacterial meningitis. Isang layer na bumabalot sa utak. So kapag may infection, ito ay namamaga. Nagsisimula lamang daw ito sa sipon at ubo at kalaunay nauuwi sa komplikasyon. Pwede din silang magkaroon ng cerebral palsy. So yung plano natin sa kanya is gagamutin siya for 14 days. Ngunit hindi dyan natatapos ang mga pasanin ni Nanay Celia. Ang isa pang anak na si Gerald na may sakit din ang kailangan niyang alagaan. Si Gerald, 9 years old nung na-diagnose siya ng muscular dystrophy. Duchenne's muscular dystrophy is a hereditary disease. Nasisira yung mga muscle niya. So, dahil doon, ang nangyayari, nanghihina dahan-dahan. Gusto ko sana, kung pwede, magkaroon siya ng proper wheelchair. Ngayon, dapat medyo nakasandal na paatras, may custom na backrest na, pati yung ulo. Ang kailangan daw ni Gerald ay tutok na pag-aalaga. Mga kababayan, sana po matulungan niyo sa pagpapagamot po ng aking pong anak.